Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa inyong lahat at sa ating lahat. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po kumakalat po sa social media mga kababayan at ito rin po ipinahayag ni dating broadcaster po na si Jay Sonsa mga kababayan na ito po yung si dating DPWH Yusek Cabral ay nakikita raw po at nakikita raw po sa bandang Europe mga kababayan o sa Europe. May nakakakita po rito mga kababayan natin ayon po kay Jason sa mga kababayan. Kumakalat po ito. At ito naman pong ito po kasi nga mga fake death mga tambay ay nangyari na po sa gobyerno natin ito. Hindi po ba? Ito pong peke at pinepeke ang pagkamatay katulad po ni Mary Ann, ni Mary Ann Maslog. Hindi po ba? Isa rin pong taong gobyerno po 'yan. At mamaya po pakinggan po natin ang mga fake death na katulad po ni Mary Ann Maslog. Unahin po muna natin itong kumakalat sa social media na nakikita raw po si Cabral sa Europe. Pakinggan po natin si Jason sa mga kabayan. Ano guys? Hindi siya magalaw-galaw, kaya iba-iba ang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? Hindi siya magalaw-galaw, kaya iba-iba ang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? Yan po mga tambay. Kaya iba-iba ang kwento. Kaya nga po hindi raw po kasi magalaw-galaw at iba-iba ang kwento. At alam naman po natin, pati ang asawa ay paayaw po ipagalaw ang kanyang asawa. Hindi po ba yung asawa ni Cabral ayaw din pong pa-autopsy? Hindi po ba? Para po malaman kung talagang siya yung nahulog. Masyado po kasing closed door, mga kabayan. At masyado pong sekreto ang ginawa po nila. At syempre lalabas naman po ang katotohanan mga kababayan. Ang katotohanan po ay hindi po nila maikukublian. Lalabas at lalabas po ang totoo kung talaga pong buhay o patay itong si Cabral. At may gumawa na po kasi niyan. Di po ba isa rin pong taong gobyerno? Ito pong si Maslog mga tamay. Si Mary Ann Maslog. Pakinggan po natin ito pong video na ito na kumakalat na po ito matagal mga kababayan na fake death mga kababayan ang ginawa rin po niya. Naalala niyo ba si Mary Ann Maslog who faked her death after being implicated in a 24 million peso textbook procurement scam in the past? Matapos masangkot sa 24 million peso textbook scam noong 1998 ng noon ay Department of Education, Culture and Sports o DEX na ngayon ay Department of Education o DepEd. Pero hindi nahatulan si Maslog matapos magpanggap na patay na noong 2019. Simula noon, nagtago siya sa Amerika gamit ang pangalang Jessica Francisco. Yep, ilang milyon lang yan. Pero para takasan ang kanyang kasalanan, tumakas siya pa Amerika. Later on, her representatives informed the Sandigan Bayan that she had died. Then last year, October, bigla na lang siyang lumitaw gamit ang bagong identity bilang Jessica Francisco. Just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Pero natiklo ang kanyang modus at nabulgar ang katotohanan. Ngayon, ang tanong ng mga netizens, kung may taong kayang pikehin ang sariling kamatayan para sa ilang milyon lang, paano pa kaya kapag bilyon-bilyon ang ninakaw? Favorite place, Palawan. Biggest phobia. Oh, heights. Favorite book of all time. Bible. What country have you always wanted to visit? Italy. Italy. But you've been there, man? Yes. Best vacation spot? Paris. What is your biggest regret, man? Nothing. Naalala niyo ba si Mary Ann Maslog? Ay, mga tambay, yan, nakita niyo po, may gumagawa po ng fake death at narinig din po natin si Jose Cabral
ang mga paborito niya pong lugar ay puro po Europe. Europe, mga tambayan, kanyang mga paborito. At may takot po siya, mga kababayan, sa mga matataas na lugar. Sa mga heights, takot po siya. Sa mga bangin, hindi po ba? At sa mga mabubundok at sa matataas na building, mga kababayan, di ba? May takot siya dyan eh. Pero nabalitaan po natin, natsugi raw po siya doon po sa bangin, sa May Cannon Road. Unbelievable. Kaya po, mga kababayan, yung 20 plus million nagtago, nagpalit ng identity. Si Maslog, si Mary Ann Maslog. Ngayon po, ito pong kumakalat naman po kay Jose Cabral, kay dating DPWH Jose Cabral. May posibilidad din po kaya, mga kababayan, na pwede pong mangyari yung ginawa po ni Mary Ann Maslog na nagnakaw po ng mahigit 20 plus million na nabago, tumakas o pinatakas, mga kababayan, at namuhay po ng napakatagal sa Amerika gamit ang ibang pangalan. Ito pong si Jose Cabral ay gustong-gusto po at talagang ang kanya pong mga paboritong lugar ay Europa, mga kababayan. Hindi kaya pwedeng mangyari rin yung sinasabi ng ating mga kababayan at ni Jay Sonsa na kumakalat na napagkikita o nakita sa Europe itong si Cabral? Ano kaya? Iba na rin kaya pangalan kung totoo ito? Iniba na rin ang pangalan katulad po ni Maslog? Dahil sa dami ng pera? Si Mary Ann Maslog ay 20 plus million. Ang pinag-uusapan po kay Cabral ay billion, mga kaubayan. Hindi po ba? Parang si Saldico lang. Si Saldico, isang damukal po ang kayamanan at pera din na hindi po maipaliwanag dahil wala na rin po sa Pilipinas. Kaya nga po ang tanong, hindi kaya sila magkasama umano ni Saldico sa Europe? Dahil si Saldico ay nasa Europe din po, mga kababayan. Hindi po ba? At wala na po tayong balita sa gobyerno kung ano na po ang nangyari sa sinasabi nilang tututukan nila si Saldico at wala ng pasaporte at kansilado na. Ano na po ang balita riyan? Tahimik na po ang gobyerno ng Binagoong Pilipinas kay Saldico. At tahimik na rin po si Saldico. Bakit kaya nanahimik? At alam din po natin, mga kabayan, na kumakalat ng DPWH Secretary na si Vince Dizon ay nagbakasyon din po daw sa Europa. Ang malaking tanong, hindi kaya sila nagkita-kita ron, umano? Ni Dizon? Si Cabral? Si Saldico? Mga kababayan? Hindi kaya nagkita-kita, umano? At nagkaroon na po ng mga sinasabing mga gagawin nila na kailangan po nilang mapagtakpan umano at kailangan po ng script o scripted lahat ang nangyayari. Alam naman po natin, mga tama, hindi naman tayo tanga, bobo at gago. Ginagawa lang po tayong gago at bobo ng gobyerno ng Binagoong Pilipinas. Hindi po ba? Sanay na sanay po mambudol umano ang gobyerno ng Binagoong Pilipinas. At sanay na sanay po sila umano magsisinungaling o magsinungaling sa taong bayan. Hindi po ba? Pinatotohanan na po nila yan. Lalong-lalo po ng sekretary po ng DILG na si John Vic Remulla. Hindi po ba? At ganon din po ang ombudsman, ang NBI, ang kapulisan. Hindi po ba? Lahat po sila ay pinatotohanan po nila na si Jose Cabral ang nahulog doon sa bangin sa May Cannon Road, mga kababayan. Kaya po, umaasa po tayo, mga kababayan, na ang kawalangian at katarantaduhan, kung totoo man ito, ay mabilis po sanang mabunyag. At nang makita po natin ang katotohanan na talaga pong pinaggagago at ginagawa po tayong mga tanga at gago ng gobyerno ng Binagoong Pilipinas. At sana po'y managot kung totoo po umano ang kumakalat na ito na napagkikita o nakikita sa Europe
Si Cabral, mga kabayan, ay sana po dumating naman po ang panahon na sila naman po ang usigin lahat, lalong-lalo po sa pinagagawa po nilang katarantaduhan at kawalangian, pagnanakaw sa pera ng taong bayan, umano. Sanay na sanay po talaga sila yata gumawa ng script at talagang magtakipan. Hindi po ba? Katulad po ngayon, ang Ilocos Norte po ang napag-uusapan po dahil mismo yung ayaw po mag-imbestiga nung panahon na nasa ICI na si Mayor Magalong ay binunyag na rin po ang napakaraming anomalya sa bayan, sa probinsya ni Bongit na tinatawag ng bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Kaya nga po dito, nakikita naman po natin. At pati po ang ombudsman, mga kababayan, hindi po ba? Pati ang ombudsman nagigil na maghabol daw po umano. Lalong-lalo sa pamilya Duterte ay ngayon daw po ay pakain-kain na lang ng maya-maya. Sinigang na maya-maya daw po. Pakain-kain na lang at hindi raw po siya na ospital, mga kababayan. Siya raw po'y malakas pa at hindi pa siya machuchugi. Ayon po sa kanya yan, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa kumakalat po na napagkikita raw po si Jose Cabral sa Europe. At yan po ang paborito niyang lugar. At kung yan po ay makatotohanan, sana po mga kababayan ko, mga OFW, mga residential na po sa Europe, ay sana po ay wag po kayong magdalawang isip na iparating po sa Pilipinas gamit po ang inyong technology, ang inyong pong mga cellphone. Kung makikita nyo po, kung totoo po na talagang nahandyan po sa Europe si Jose Cabral, mga kababayan. At napakarami po nating mga kababayan sa buong mundo. Kaya hindi po nila matatakasan yan. Hindi po ba? Kung totoong sila ay mga nagsisinungaling. Katulad po ni Saldico, napakabilis lang pong kumalat kung nasaan si Saldico dahil po sa ating mga kababayan na mga OFW at mga residential na po sa buong mundo, sa mga bansa-bansa kung saan po nahandon ang ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At thank you rin po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating po mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick na Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arper Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko. Thank you po mga kabayan sa mga tulong at biyaya at sana po maingatan po kayo lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At siyempre po mga kabayan, manatili po tayo, tuloy-tuloy lang po na tayo po'y manalangin at magdasal na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal. Thank you po mga tambay. God bless po. Ingat-ingat po tayong lahat. Sa muli po. Bye-bye.